paano nga ba? Kung first time mo mag-fast, kapatid, I really encourage you to, on your last, like 2 meals, or even the day before, no? Kunyari na-decide mo mag-fast ka bukas, and first time mo talaga mag-fasting, the day before, really try to eat low carb. Ibig sabihin, try to stick to your proteins and fats lang para hindi ka naman masyadong hirap doon sa transition. Bakit nga po ba mahalaga yun? Kasi if you are fasting, especially yung mga extended fasts, no? Gusto mo mag-fast ng 48 hours or 72 hours, tapos hindi mo prepare yung body mo, katakot-takot na side effect yung iyong haharapin, kapatid. So, ano yung mga side effects na yan? Number 1, ang sakit ng ulo as you are getting like lots of yung mga fluid changes, electrolyte imbalance, sakit sa ulo. Ikalawa, panginginig. So, you feel so like jittery. Pangatlo, cramps. You just feel so unwell. However, kung mag-start ka, tapos ikaw ay 2 days ka na low carb talaga, nag-give up mo yung rice, nag-give up mo yung bread, nag-stick ka lang sa proteins and fats, is easier. You don't really feel these side effects, ano? Yun po yung mahalaga dun sa preparation. Now, as important in the preparation is yung preparation ng extended fast, yung pagbe-break mo ng fast. So, paano ko break itong fast ko na ito na 72 hours, no? Considering, kapatid, na grabe talaga, 1.5 days akong walang tubig, tapos dito sa last 1.5 days, very minimal yung tubig. Yung tubig ko, hindi pa nga siya umabot ng isang baso. So, I broke my fast with avocado. So, syempre, tubig, tapos avocado, no? Because it is an extended fast, ginawa ko po siya in stages, no? So, hindi ako kumain agad. After nung avocado, nag-antay din ako, then, ito naman, ang sinunod ko, kefir. So, kefir is a fermented product. Napakaraming mga probiotics nito. Meron siyang small amount of sugar. Okay, depende sa kefir na mabibili mo. But the good thing about it is probiotics kasi siya, mga kapatid. Anong alternatives kung walang kefir? There are a few alternatives. Number 1, kimchi. So, kimchi is a nice alternative. It's also a probiotic. It's also low carb. So, hindi ka mag-insulin spike when you're doing your breaking of fast. Number 2, sauerkraut. Yun yung German na mga cabbages na naka-ferment. Napakaganda rin po niya. Mga probiotics din po siya. Other things that you can break your fast instead of avocado is pipino. Lagyan mo ng konting apple cider vinegar, konting salt. Kung first timer mo nag-extended fast, you wanna do it slowly. 1 hour ito, tapos antay ka na naman ng 1 oras, tapos ganito naman, kefir, no? And then after that, kung hindi pa rin kumakalam, like me, wala akong nararamdaman kahit 72 hours na, then, pwede ka na kumain. I suggest na hindi ka mag-heavy duty agad. Ako kasi experienced na talaga ako dito. I know that my body can take the beef. Pero, kung ikaw ay bago lang talaga dito, I suggest that you take something like a vegetable, pwedeng salad, na may konti na piraso ng mga, for example, smoked salmon, so mga isda, mga ganun, something that's lighter, ano, or some kind of vegetable, so again, salad na naman, lettuce, ganyan, with, let's say, chicken. Mga ganun lang. Hindi yung masyadong complicated na chicken, parang grilled chicken breast lang, or pinakuluan, pwede na po yun. Or, kung talagang bago ka, kapatid, the other option for you is soup. Pakulo ka ng mga cabbage or kung anong gulay, lagyan mo ng konting shreds ng chicken. The other option for you is also eggs. Ano? So, pwede rin po yung eggs. And kung experienced ka na sa ganito, ito na, katulad ko, beef na meron lang cheese. Yan po yung aking pambibreak ng aking extended fast.